Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. First off, let me thank the Philippine Chamber of Commerce and Industry for your invitation for me to join you on this momentous occasion, 50 years of the PCCI. I am truly happy. This is my third year with PCCI, and I will tell you later kung bakit paborito ko umattend ng PCCI event. Alright, good morning mga kababayan, mga karancho ko. Welcome back again at tayo po ay live. Live po ito. Si VP Sara po ngayon ay nasa Pasay kung saan nga po meron siyang ah, Philippine Business Conference, no. Sa mga nag-aabang tungkol diyan sa pagdalo ni former President Duterte sa Quadcom, yun po ay hindi natuloy dahil meron pong hindi maganda ang pakaramdam ni former President Duterte, no. Update ko lang po ito sa dating mahal na pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Shoutout kay Star Gemini, Bayot Narakista. At isa pa sa mga update natin mga kababayan tungkol ito doon sa kadete na humingi ng relo ni The Junior mga kababayan dahil ayon sa balita, ito daw po ay parurusahan at mukhang ang palalabasin dito, masisisi talaga dito si VP Sara kasi siya yung nag-expose niyang tungkol sa paghingi ng relo. No? Alam niyo naman, gagot-gagot talaga sila ng paraan para mapasama si VP Sara. No? Ang hindi lang maganda, bakit parurusahan yung kadete? Ano ba kasalanan niya? Masama ba ang humingi? Alin ang masama? Ang humingi o magnakaw? Anyway, yun ang pag-uusapan natin mamaya after nitong press ko ni VP Sara. Ernie Sancho, good morning. Pakinggan na natin itong mga sasabihin ni VP Sara mga kababayan. Or ng private sector sa trabaho ng gobyerno. Maraming salamat sa inyo. Kaya naman, noong ako ay naging Vice President, dinala ko yung values. Actually, Star Gemini, topic ko na yung kagabi. Ng Davao City Nag-update lang ako ngayon. Kagabi ko yan sinabi sa live ko. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa trabaho ko bilang Vice President. Because the government do not have the monopoly of brilliant minds. In fact, many geniuses are found in the private sector. That is why it is very important that there should be collaboration between the government and the private sector, the business sector. Kaya paborito ko na umattend talaga dito sa PCCI para din magpasalamat sa inyong lahat sa contribution ninyo sa ating bansa. I would like to congratulate all the awardees. Thank you for your service to our country. And I would like to congratulate the Secretariat and the EXICOM for the 50 years anniversary program. Congratulations on the success of your celebration. Let me congratulate the Philippine Chamber of Commerce and Industry as you mark your 50th year of unparalleled advocacy for bringing economic security and stability to the nation. Through your leadership, members of the business sector find a common platform of convergence where new business trends and opportunities are explored, adapted, and revolutionized. This year, as you embark on ways to address the challenges presented by new and emerging opportunities, I trust that you will successfully forge sustainable strategies
that will empower the business community. We cannot deny the very crucial and important role of innovation in this age of digitalization. Digitalization has complemented our human resources in ensuring efficient operations and timely production, and of course, delivery of services and products. We cannot refuse the benefits of digitalization in our businesses. We should consider it a gift to humanity, a gift that we should accept Guys, palike with naman ang live grateful natin, please. hearts and be willing to invest in digital infrastructures. While we consider digitalization our friend, we cannot entirely say the same with innovation. Innovation has profoundly transformed the business environment and raised the competitiveness of every industry, here and overseas. The industry is always expected to adopt new technologies in producing products, and products are expected to be innovative, to be successful. By innovative, a product or service must offer something unique, something special, added value, if not better or superior to the ones Wilma Buhar, shoutout sa'yo ah. existing. Embracing new innovation is inevitable, or we will be left behind in the grind, as we are compared to our neighbors and compared to the rest of the world, where competition between and among humans becomes increasingly cutthroat. But innovations have also become inescapable markers for humans, allowing them to imagine a future dominated by technology. The coming of artificial intelligence, for one, is a cautionary tale for many of us, bringing the world anxiety, if not panic, from doomsayers presenting us a dystopian picture where AIs govern humans. It is both expected and understandable because we are, after all, beings who are almost always scared of things we do not know. Alam nyo, sa mga taon na nagtatrabaho ako sa gobyerno, innovation comes from people. And the challenges to innovation comes from three kinds of people. Una, yung mga masisira ang kanilang negosyo. Ayaw nila mag-innovate, ayaw nila magbago. Kasi bakit? Nasisira yung diskarte, yung negosyo namin dito sa gobyerno. Pangalawa, yung mga taong takot. Ay, hindi namin alam yan. Huwag yan, mahihirapan tayo niyan. At pangatlo, yung mga tao na ayaw ng pagbabago. Yan ang tatlong klaseng tao ang nakita ko. Tao ang gagawa ng innovation, pero tao din ang kukontra sa innovation. But AI has also caused excitement, and more people are drawn to the opportunity it offers. Ultimately, humans should ensure that AI becomes our partner in improving lives and making the world a safer place. We should replace the fear of the unknown with profound optimism by using technological advances such as AIs to achieve
greater operational productivity. The government and the private sector can collaborate to create innovation centers and foster an environment that encourages risk-taking and experimentation. With the ingenuity and creativity of Filipinos, I believe we can do more to create better products and systems that will bring profit and move our industries forward. Alam nyo, I believe Filipinos can be the next, I forgot his name, the owner of Tesla. A Filipino can be the next Elon Musk. We are a powerhouse of geniuses, hindi lang sa ating mga professionals, but yung mga nasa loob ng ating mga colleges and universities. We just need to do that dream. Now, we don't want to be middle income. We want to be a superpower, and we can. It's just a matter of putting that vision in every Filipino mind. Let me cite examples of how Filipinos have demonstrated our capacity to excel using modern technology and creating innovative solutions to perennial problems. The Philippine robotics team, led by some of our science high school and private schools, has showcased exceptional talent and innovation on the global stage, competing against teams from different countries with more advanced robotics programs. They have secured major awards in prestigious competitions. With government and private sector support, imagine what our Filipino youth can do to create solutions for various challenges, from disaster relief to agricultural optimization. Filipinos can create products that disrupt the market by thinking outside the box and embracing new innovative technologies. In business, technological advances have optimized business operations. It continues to enhance the effectiveness of management with real-time data and faster communication. Employees, too, benefit from these innovations by Mamaya, simplifying pagkatapos tasks, itong press ko ni VP Sara, automating pag-usapan natin. repetitive work, No? and facilitating Yun ang naging collaboration desisyon and nila transparency sa between Pedregosa. management and employees. Because the technological revolution has also led to job displacement in certain sectors, we should consider the urgency of reskilling and upskilling our workers and equip them with the new skills in a technologically evolving workplace. By investing in workforce development, we can harness the power of technology to create a more effective and productive future while ensuring that employees are equipped to thrive in this new landscape. By inspiring more Filipino innovators, especially entrepreneurs and students, to innovate and think outside of the box, we can harness the power of innovation to foster inclusive growth and development, while ensuring that its benefits reach all Filipinos across all segments of society. Alam niyo po, noong ako ay kalihim ng kagawaran ng edukasyon, tinanong ko yung aming BLD, Bureau of Learning Development, bakit nasa pen and paper pa rin tayo sa exams? Bakit nasa paper, hard
hard copies pa rin tayo sa libro. Ilang beses na ako nakakita ng paaralan na nasunog, and common yan for mayors and governors to see, paaralan na nasunog, classroom na nasira sa earthquake, classroom na nabaha, classroom na nasira sa bagyo, at lahat ng nasa loob noong classroom ay sira din, kasama ang mga libro. So sabi ko, bakit kayo nandyan pa rin sa papel na pwede nyo namang gawing electronic books, digital books? Yan. And so we started to create the Department of Education Digital Education 2028. It envisioned a completely paperless mode. Hindi ko naman sinabi alisin talaga natin lahat ng papel at ballpen at lapis. But we needed to have another path that is resilient against challenges to basic education. Sabi ko sa kanila, diba, tinanong ko, sabi nila, 1:1 tayo sa tablet, sa laptop. Sabi ko, alam nyo, yung 1:1 na yan, kahapon pa yan, nung nakaraan pa yan, 10 years ago, ang 1:1 na tablet. Sabi ko, hindi pwede yan. Kasi gagastos ka lang ng gagastos, ibibenta lang yan, laptop mo, nanakawin lang yung laptop mo, sisira lang yung laptop mo. Sabi ko sa kanila, ilagay mo yan sa cloud. Ilagay mo yan where the student, anywhere and everywhere, can access the materials, the resource materials, the books. Sabi ko, hindi naman lahat, sabi nila, hindi naman lahat may cellphone. Totoo yan, hindi lahat may cellphone. Pero marami ang may PisoNet. Sabi ko, saan man yan sila, makukuha pa rin yan nila pababa, galing sa cloud, doon sa PisoNet. Sabi nila, paano yung mga, sabi ko sa inyo, di ba, ang kalaban ng innovation, tao din. Paano yung mga nasa paaralan na walang kuryente? Sabi ko, di ba, ang dami-daming nag-offer sa atin ng mga solar panels. Sabi ko, bakit hindi natin gamitin yon to power the cloud? To power the Starlink. It is an uphill battle to present innovation to people. Kaya, pagdating sa innovation, ibenta mo muna yung idea Ganun ang ginawa, di ba, ni Apple, Steve Jobs. Ganun ang ginawa niya, di ba? Binenta muna niya was it iPad first, no? O nauna ang iPhone? Nauna ang iPad, I think. Binenta niya muna ang iPad bago niya sinabihan ng mga tao, look, pwede yan sa iPhone. Or is it the other way around? Basta merong nauna. Because he had to present it first sa mga tao. Na it can be done. So, you still need to do marketing sa innovation, sa idea, before you sell your innovative product. But we can get there. And we will get there. We just have to move faster than the way we are moving right now as a country. Inclusivity remains an essential signifier of meaningful growth and development. It is expected that we embrace new and emerging opportunities, cognizant of our special contract to be inclusive. Despite the peculiarities of the present and future global business trends. Innovative technologies such as robotics, drones,
and artificial intelligence are all created to increase efficiency and enhance the outcome and quality of work across industries. We shall march on the beat of these new global trends through our workers' strength, energy, and hearts. And may I just give a comment about peace and order. Peace and order na yan, na lagi sinasabi, ay, kulang kasi ang pulis natin. Kasi with AI, with robotics, with everything in digital form, we don't need more humans to become policemen. We only need to harness what is available right now to improve our security, to improve our peace and order. So again, I go back. Ang challenge ng innovation ay tao din. We shall march on the beat of these new global trends through our workers' strength, energy, and hearts. And these make humans dependable, reliable, and powerful machines. Mga kababayan, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Thank you so much for that inspired message, Vice President Sara Duterte. The PCCI is on. Subscribe to SMNI News channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official So ayun mga kababayan, tapos na ang ating Vice President Inday Sara sa kanyang talumpati. Ngayon, ito ang ating topic. Pag-usapan natin itong hindi pagdalo ni former President Duterte at ang pagbigay parusa, no? Tarurusahan daw yung kadete mga kababayan dahil daw di umano hindi maganda yung ginawa. Di ba traditional nga raw yun? Pero mukhang hindi nila nagustuhan yung na yun. Kasi nga, in-expose ni BP Sara yun eh. O, shoutout muna tayo ha. Shoutout sa mga viewers natin kay Reynaldo Aboy, Percy Facal, Sorina Habalia. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Alright? Teka, saan na ba ako? Dito tayo sa ayan, dilim. Hindi ako makita. Ayan. Press con po yan ni BP Sara mga kababayan, yung ating unang pinanood na video. Ngayong umaga lang po yan. At kasalukuyan po na nagkakaroon ng pagdinig dyan sa Quad Committee kung saan may mga bagong resource person na naman silang ininyayahan. No? Expected talaga siguro in-expect nila na si former President Duterte ay dadalo, pero ayun na nga, na kahapon nagbigay ng statement etong abogado ni former President Duterte, no, na hindi makakadalo diyan sa kanilang Quadcom hearing. At dahil na rin po sa yun nga, mayroon daw karamdaman ito si former President Duterte. Oo, yan. Yan ang At isa pa sa mga napakaganda ngayon mga kababayan, may mga retired general po tayo na nagbibigay din ng kanilang komento patungkol dyan sa war on drugs at talagang sinasabi nila, kagaya lamang nito si retired general nagbigay din ng kanyang pahayag, no, na talagang yung war on drugs si Tatay Digong ay malaki ang naitulong. Napakaganda po na sinabi nito si Brigadier General Virgilio R. Garcia, Judge, retired general po yan, no? At sabi niya nga dito sa kanyang post na ito nga po ay sabi niya, kaawa-awa ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino sa ginawa
ginagawa ninyong panggigipit kay President Duterte. Ayan, yan ang ano na yan. Teka ha, share ko lang para makita nyo. Ayan mga kababayan. Dito sa post ng ano, sa ba ito nakuha kay sa isang vlogger din, no? Dito sa post na ito, kaawa-awa ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino sa ginagawa ninyong panggigipit kay President Duterte sa inilunsad niyang war on drugs. Pag ganyan ang gagawin natin, wala na ulit lalaban sa droga. Darating ang araw, mga drug lords ang maghahari sa Pilipinas. Totoo po yan, mga kababayan. Baka nga dumating talaga ang panahon na ang mga drug lords na ang maging hari sa Pilipinas at ang mga Pilipino po baka maging ano na mga addictos benedictos na, no? Kaya ito lang nakakalungkot kasi diyan sa Quadcom ang talagang kinukundi na nila yung naging ano ng war on drugs si former President Duterte at marami po talaga nagpapatotoo na naging effective po yung war on drugs si Tatay Digong. Kahit kasi Congressman Richard Gomez, si Miss Lucy Torres, ay pinatotohanan talaga nila na malaki ang naitulong ng war on drugs si Tatay Digong. Diba? At hindi lang yun. Maraming Pilipino talaga ang agree dyan sa war on drugs na yan. Ito, sabi dito ni General Berhilio, kung gusto ninyong gawa ng issue si President Duterte kahit ano, huwag lang sa war on drugs dahil tunay na laban yun. Naubos ang mga drug laboratories sa bansa natin nung panahon niya. Kayong mga siga, ngayon mahina na si President Duterte, ano ba naiambag ninyo sa laban sa droga? Yun. Ano nga ba talaga ang naiambag nito mga kumukundi na sa war on drugs si Tatay Digong? Hindi kaya dahil isa sila sa mga protektor ng mga drug lords kaya sila ay kumukundi na ngayon? Dahil sa si former President Duterte ay wala na sa posisyon, kaya binibeltahan nila ngayon. Sa tingin niyo mga kababayan, ganun ba talaga ang ano? Kasi sabi nga nung isang retired general din, na nakalimutan ko na, nagsalita noon sa SMNI, na may paalala talaga siya na ayon sa kanyang mga source, karamihan daw sa mga drug lords nagbalikan at yung mga politikong protektor ng drug lords ang gagamitin para buweltahan si former President Duterte. At mukhang eto na nga yun mga kababayan. Sabi ni Bait Narakista, sila protektor ginapahid sa Duterte. Sabi naman ni Surina Habalia, hindi malayong mangyari po yan, Kuya Rans. Kaya nakakatakot nga talaga kung walang war on drugs sa Pilipinas. Totoo po yun mga kababayan dahil kahit saan lugar po ngayon ay sobrang laganap po ng illegal na droga. Kung natatandaan nyo po doon sa live ko nung isang gabi, may isang babae na siya ay gumagamit ng shabs sa labas ng bahay, sa harap ng tindahan, na siya ay sinisita ng mga nakatambay doon. No? Pero wala siyang pakialam, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung babae yun hindi takot na kahit may nakakita sa kanya, sige lang, basta ang mahalaga sa kanya, makagamit siya. May bitbit siyang foil, mga kababayan, habang hinihigop niya ang shabs. So mga kababayan, ganyan ang mangyari talaga. Baka umabot sa punto na lantaran na ang paggamit ng shabs. Hindi na matatakot yung mga addict. Hindi kagaya ng panahon ng war on drugs si Tatay Digong. Nabawasan talaga. Hindi man nalinis lahat, nabawasan. At may mga nagboluntaryong magparehab nung panahon na yun. Pero ang problema, dito sa Quad Committee, sa Quad hearing nila, mga kababayan, tila ba kinukundi na pa nila itong nilunsad na war on drugs si Tatay Digong at pinapalabas sila isang fake news o isang faking war on drugs. Ganyan sila kaano ngayon mga kababayan. Ito, panoorin natin itong
balita. Ito naman tungkol sa kadete mga kababayan. Panoorin natin to ha. Itong kadete na ito, nagtanong lang naman siya. 'Di ba? Tinanong niya lang naman kung pwede niyang mahingi yung relo ng presidente dahil yun daw po ay tradisyonal. May mga nagbigay ng komento diyan, no, lalo na yung mga kasundaluhan na talagang tradisyonal daw talaga yan. Yan daw po ay sign of respect mga kababayan, yung paghingi ng relo ng isang kadete. O teka, mali. Pero ito, si Senator Coco, maganda rin sinabi yan dito tungkol kay BP Sara. Teka, saan na ba yun? Teka guys nawala yung aking Ay, shoutout sa mga viewers natin ha. Guys, wag muna kayong malis. Paki-like naman ang live natin. Please. Paki-like naman ang live natin. Ayun nga pala, nandiyan nakikita nyo ba dyan yung mga dapat natin suportahan ng mga yung mga pambato natin sa pagkasenador sa 2025. Tama, no? Suportahan natin yan si Pastor Kibuloy at Attorney Vic Rodriguez at sino pa ba? Si Congressman Marcoleta. At syempre, ang pambato ng PDP na walang iba kundi ang si Attorney Jimmy Bondoc. Nawala yung aking top. Hindi ko na-send yata. Teka ha. Hindi ko yata na-send yung video na yan eh. Ito yung sinasabi kong kadete na parurusahan. Masama ba ang humingi? Ano na masama? Yung humingi o magnakaw? Di ba? Humingi lang naman. Pero ayon dito sa balita ng GMA 7 o GMA News ay parurusahan daw itong kadete. Teka lang nag-upload lang mga kababayan. Straight PDP, salamat Ami Nilas. At syempre, suportahan din natin ang Ipanaw Sambayanan Party List ni Naka Eric Doc Lorraine, no, at Attorney Busantog. Yan. Kung gusto natin talaga na mayroon tayong mga mambabatas na para sa bayan, suportahan din natin itong Ipanaw Party List. Teka ha. Yan. Shoutout sa mga viewers natin dyan ha. Paki-like naman po ng live natin. Nagda-download pa yung aking ina-upload, sinishare ko lang. Ito na. Pakinggan natin itong balita dito ha. Ano ba masama kung humingi kesa naman magnakaw, di ba? Yun ang problema eh. Yun ba ibig sabihin nito para masisi si BP Sara kasi in-expose siya ni BP Sara yung pangyayaring yan? Teka, share ko lang ha. Okay. Meron na ba? Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Bakit? 2019, panahon ni Tatay Digong, may humingi naman din kay former President Duterte pero hindi naging issue. Walang parusang ginawa sa kadete. Kawawa naman yung kadete, mga kababayan, di ba? Nagtanong lang naman siya kung pwede mahingi yung relo ng presidente. Kung sinabi niyang hindi pwede dahil mamahalin daw pala yung relo niya, mga kababayan. No, mamaya share ko yung video ni Jojo Di Guzman nagkakahalaga pala ng 4 million base sa ni Jojo Di Guzman. Kaya nga sabi ni Attorney Libayan, na rin sa mga leader, no?
na kapag sila ay dumadalo sa mga ganyang klaseng kwan, wag sila magsusuot ng mga mamahaling relo. Para kung sakali man na may humingi o kahit na anong gamit, no, na kwan, wag sila magsusuot ng mga mamahalin kasi baka nga naman hingin, di ba, manghihinayang ka nga namang ipamigay. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, ang ano dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed. Upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, Tingnan may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo. Tingnan si former President Duterte, siya pa ang nagsuot ng relo. Ay bakit kailangan patawan ng ang kadete, ng parusa? Hindi naman siya matatanggal. Okay, sige. Pero masama ba ang humingi, magtanong at humingi? Di ba? Nagtanong siya, Mr. President, pwede ko bang mahingi yung relo mo? Masama ba yun, mga kababayan? Dapat wala ng parusang ipapataw. Anong gusto nilang palabasin? Ito, sarili kong opinion to ha. Anong gusto nilang palabasin para masisi si VP Sara? Kasi siya ang nag-expose yung pangyayaring yan. Diba? Para magalit kay VP Sara ang taong bayan. Kasi yung mga ganyan, hindi dapat pinapalam. Karapatan din naman ng mga Pilipino na malaman kung ano talaga ang totoong ugali ni BBM. Diba? Kaya nga sabi ni VP Sara, sobrang toxic na sila. Filipino boy, shoutout ha. Simona Olidan. Okay, straight tayo ha. Duterte solid never change. Sabi naman ni Dors Sundayoni. Filipino boy, shoutout. Masyado na raw silang toxic, sabi ni VP Sara. Kaya ganyan. Ay nako, mga kababayan natin talaga, mga politiko natin talaga, wala na sa hulog. Imbis na sa tao bayan sila maglingkod, sa politiko sila nagsisilbi. Ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ayun ang naman. suot niyang relo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kaya next time, wag na magsusuot si BBM ng mamahaling relo para kung may humingi ulit, maibigay niya na. Diba? Yan daw po kasi, mga kababayan, simbolo daw yan ng respeto at paghanga sa presidente. Kaya hinihingi yan. May mga nabasa akong ganyang komento sa TikTok. Normal lang daw talagang ginagawa yan ng mga kadete na humihingi sila ng regalo sa presidente, no, kagaya nga ng ginawa ni Tatay Digong nung humingi, nung bumulo sa kanya ang kadete na kung pwede, tinanong pala siya ng presidente, ano ba ang gusto mong regalo? Nung sinabi nung kadete na relo po, sabi ni Tatay Digong, relo lang pala, basta wag mong iprenda. O ibig sabihin, wag mong isanla. Alam nyo kasi, kahit na mumurahing relo, isang malaking karangalan yan sa mga mabibigyan ng, lalo na presidente ang magbibigay. Diba? Tapos, dito sa balita ngayon, parurusahan pa ang kadete. Imagine niyo mga kababayan, ang kadete naman ay humingi lamang. Hindi naman siya nagnanakaw.
Alin ba ang masama, magnakaw o humingi? Ano masasabi niyo mga kababayan? Umaapaw ang toxic, sabi ni Bait Narakista. Ito pa isang video ni Jojo de Guzman, ha. Meron siyang ano dito, dito sa video ito. Shoutout kay Jojo de Guzman, ha. Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Yan yung bumulong. Okay, so ito na yung si Jemver Soriano. Ito na yung pangyayari. No? Tignan natin isa-isa. One by one, ha? Tignan natin. Lumapit siya, bumulong siya, hindi niya narinig. So at this point in time, inulit niya. So nakita ninyo, nilapit ni Jemver yung binubulong niya. So at this point in time, narinig na ni VP. Narinig din nito. Dito sa puntong ito, tahimik pa itong si Gibo. Wala siyang reaction, kumbaga walang reaction. Kita natin, titignan natin si VP dahil narinig na niya, kasi si BBM pinaulit niya eh. Pero si VP narinig na niya yun. Kita ninyo tong hawak-hawak niya. Hawak niya yan eh. Hihilain pa ni VP yan. Yung hawak niya na yan, yan, diploma yan. Hihilain ni VP yan pabalik. Si BBM naman, hinihila niya naman papunta sa kanya. So, gusto ni BBM, kunin niya kaagad itong libro na ito, yung diploma. Gusto niyang kunin para matapos na, para makaalis na ito. Si VP, hinihila niya. Kasi gusto niya nga, si VP alam na niya yan, traditional yan, ginagawa ng tatay niya yan, namimigay yan yearly. Doon sa mga my guts na, Mr. President, can I have your watch as Gospel shoutout, ha. Meron sa mga graduates na yan, may mga guts na hihingin ang relo ni PRRD yearly yan. So naging traditional yan. Ito, sinubukan si BBM. Pero nakita ninyo, nagmamadali siyang kunin itong diploma na ito para ito makaalis na. Si VP hinihila naman niya kasi gusto nga niya ibigay eh. Bakit pahihiyain yung tao? So, ipi-play natin ito, mapapansin ninyo na hinihila ni VP itong diploma. Dito, at this point in time, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Okay? Hawak ni VP, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Ulitin natin, hawak ni VP, hinila niya. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Pero hinila niya. So dito, walang reaction si Gibo. Pero nung nakaalis na si Soriano, saka tumawa si Gibo. Mapapansin niyo dito, ayan na, may ibubulong si Gibo. Ayan, binulong niya kay Browner. Ayan, tapos Kasama niya. tumawa, ayan binulong kay Browner, tapos tumatawa sila. Ang bastos, di ba? So, ito yung talaga yung sinasabing ni VP Sara. Ito yung pangyayari sinasabi ni VP Sara. Kasi, according kay VP Sara, may dalawa pa, nakatabi siya na tumawa din. No? Tumatawa. Pinagtawanan pa daw nila yung kadete. O, di ba? Pinagtawanan talaga eh, no? Pero, alam nyo, kung ako yan eh, nakakaya, napahiya kasi yung kadete nang humingi sa presidente. Imagine nyo, presidente hiningan niya. Siyempre, pagka-presidente yan, kahit nang anuhin mo, ibibigay sa'yo. Pero dito, napahiya ang kadete at pinagtawanan pa siya. Di ba? Dapat hindi na lang nila pinagtawanan. At doon ang gigigil si VP Sara. Anyway, ganun talaga. No? siguro, dahil nga sa mahal ang suot na relo ni BBM, hindi talaga maibibigay yan. Mas maganda, sa susunod na dadalo sa mga ganyang kuwan, huwag na siya magsusuot ng relo or magsuot na lang siya ng relo. Bilhin niya, no, bumili na lang siya sa Quiapo o sa Baclaran o kahit sa Divisoria. Yung mumurahin lang para kapag may nang hingi, sana damihan niya na para lahat magkaroon. Lahat ang mga graduate ay mabigyan niya. Grabe.
Tapos, chinismis pa ni BBM kay Gibo kasi alam ni BBM na hindi nag-react si, ayan o, chinismis niya. O, ayan o, chinismis niya. Tapos si Gibo, ayan, hindi pa tumigil si Gibo, kakatawa, tingnan nyo si Gibo. Tumawa yan, hindi yan tumigil hanggang sa dalawang, Sabi ayan naman o. talaga ni VP Sara, Yung rilo, oh. Kapal naman ng mukha nun, parang ganun ang dating eh. Di ba, ang kakapal ng mga pagmumukha nila. ay grabe. Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga, yearly itong kinagawa kay Tatay Digong, ibinibigay ni Tatay. Oh, hindi pa tumigil si Gibo. Oo. Kaya naman siguro pala ayaw ibigay ni BBM. Kasi ang kanyang relo ay Patek Philippe. Kaya naman pala tumataginting na. So, ang relo nitong si Marcos Jr., Patek Philippe Nautilus 5986G. Magkano po yan? Titignan natin ang kanyang presyo. Ay 608,700. Magkano po yan sa peso? Tumataginting po na 4.5 million pesos. Kaya naman pala ayaw ibigay. Mahirap nga naman magbigay ng ganun kamahal, no? 4 million mahigit. Samantala kay Tatay Digong, magkano kaya ang relo ni Tatay Digong? Pero may value din naman siguro yung relo ni Tatay Digong. Pero ayun nga, no? Dapat pagka si BBM dadalo sa mga ganyan, huwag na siya magsuot ng mga mamahaling relo. Para kung hingin man, hindi na siya makakatanggi. Ibigay niya na lang agad. Total, mumurahin lang naman. Mantalang si Duterte, mapa-PMA man yan o Philippine Marine Corps, binibigay niya yan. Ibig sabihin, kahit may sentimental value yan, kahit mamahalin man yan umumurahin, pero sa tingin ko, hindi mamahalin yung relo ni PRRD eh. Kaya hindi tumatanggap si PRRD ng mga regalong ganyang mahal o kaya hindi siya nagre-relo kasi alam niyang hindi karapat dapat yan na magarbo ang pamumuhay ng public servant, di ba? So si PRRD, wala lang yan sa kanya. Siya pa ang magsusuot sa'yo ng relo. Kasi iniisip ni PRRD, itong mga taong ito ang lalaban, itaya ang buhay para sa bansa. Ayan, a very nice gesture from a former president. Samantala, itong mukong na ewan ko paano naging president. Grabe to si Jojo. May mokong talaga, no? Oy, Jojo, Di Guzman, baka hindi mo alam. Nabudol daw siya ni VP Sara. Baliktad na ang kwento ngayon. Si VP Sara ang nambudol kay Da Junior. Presidente ito, bastos. Ayan, walang pakialam sa'yo. Why would I give you my watch? My Patek Philippe watch. Mokong talaga yun. No? Ayan. Yun na nga. Ang ending, dahil nga sa in-expose si VP Sara yan, parurusahan yung kadete. Bakit parurusahan? Hindi ba pwedeng hayaan na lang? Dahil para sisihin si VP Sara, bakit pinaalam pa ni VP Sara sa madlang people? Ganun ba yon? Yung ba ang rason? No? Paparusahan si kadete para masisi si kadete si VP Sara na pinaalam pa yung ganyang kaya karapatan din naman nating malaman, di ba? Dahil diyan natin malalaman kung anong ugali meron ng ating presidente. Di ba? Kasalanan nila bakit sila nagsusot ng mamahaling relo. Tapos pag hiningi, hindi nila maibigay. Tsaka hindi dapat nagsusot ng mga magagandang gamit ang presidente. Di ba? Lalo na tama yung sabi ni Jojo Di Guzman na siya ay isang public servant. So dapat yung sarili niya i-level niya sa taong bayan na mahihirap. Kaso lang hindi naman kasi ganun si BBM eh. Hindi niya naranasan makihalo o makahalubilo sa mga mahihirap dahil laki siya sa yaman. Lumaki siyang masagana ang pamumuhay. Di ba? Ay nako. So, yung mga kababayan, eto ating bigyan din ng komento itong pahayag naman ni Senator Coco Pimentel. Ito si Senator Coco. Kahapon sa kanyang press con, mga kababayan, ay nagbigay siya ng pahayag kasi tinanong siya
tungkol kay VP Sara at may mga advice siya dito kay VP Sara na medyo hindi rin ako sang-ayon. Kasi para bang isip nila si VP Sara kulang sa pansin, para bang sinasabi nila na si VP Sara ay kulang sa gabay ng magulang, ng pamilya. Hindi ganoon. Sabi nga ni tatay, di kung si VP Sara ay palaban talaga yan. Hindi yan humihingi ng tulong sa kanila or hindi yan nagsusumbong sa kanila. Talagang pag may kinakaharap siya problema, siya mismo ang umaayos. Kaibahan ni BBM, baka si BBM hindi niya kayang gawin itong ginagawa ni VP Sara. Si VP Sara kasi talagang fighter di ba? O, pakinggan natin ito si Senator Coco Pimentel. So, may danger ba yun sa government natin o dahil na ganito yung situation na magkalaban ng Vice President and ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na ina-anunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, parang sinasabi pinagkakarila ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential funds. To which, sir, during 2-hour press conference niya, wala. Alam niyo, itong mga nasa media, paulit-ulit na lang sila dyan sa confidential funds na yan. No? Nasagot na ng COA yan Bakit pa yan na lang yan ang kanilang tinatanong? Bakit hindi nila itanong yung tungkol sa flood control na 1.4 billion araw-araw ang gastos? O ano pa? Yung mga nangyayaring concert sa diba, ng concert ng mga bigating foreign diba? Kagaya ng durian na yun. O ba't hindi nila itanong yun? Ba't hindi nila sa presidente yun? Doon sila nakapokus kay Sara sa 125 million confidential funds na yun. Kaya tuloy, ang ibang mga Pilipino, umaano sa isip nila, yung confidential funds, talagang nalustay ni VP Sara. Kasi nga, itong bias media, kung hindi patas. Itong mga reporter, kung magtanong, doon lang nakapokus sa issue kay VP Sara. Kaya hindi mo nga malink Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. So, if you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the Department of Education while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect your take on the proposed OBP budget, sir? Kasi wala ng confidential fund, sir, pero di ba, sir, tinitingnan niyo din yung past, yung paggamit niya ng photo in the past. So, sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, ang formal na i-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance. Elizabeth Chow, shoutout. Na ang kanya namang ito-process ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2-something billion. Ito yata less than 1 billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ng 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Hindi mo naman zero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ano naman ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the means. Ano ka nga spare tire ka nga sa ating governmental setup. Spare tire ka Vice President.
Pero mabigat ang responsibility mo. Oh. Ready ka maging president. That's the, so yan ang paghandaan. Any other question? Sir, lang po sa draft. Senator Villafranca, shoutout. Paano po ba magiging structure? It will be the Blue Ribbon, it will subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po yung magiging focus? Ay, ito nga pala mga kababayan, si Senator Coco Pimentel ang manguna sa investigasyon dyan sa extrajudicial killing. Blue Ribbon Committee, hindi po yung kanilang committee na drug, ano ba to? Yung kay Senator Bato. At si Senator Bato, Bongo, makakasama sila dyan sa committee na yan. Yun nga lamang po, syempre makakasama din dyan ang isa sa mga kritiko din ni former President Duterte na si Risa Hontiveros. Hindi ko lang alam kung itong si Cayetano, si Pia Cayetano magiging ano dito sa investigasyon na to. Dahil alam niyo naman sa side yan ni BBM, di ba? So mag-start daw yan after ng undas. At sa kanila, base sa kanila sa paliwanag ni Senator Coco, sa first hearing, iimbitahan muna yung mga resource person, no, at hihingin muna ang kanilang mga statement. After siguro pagkatapos ng first hearing, siguro second hearing or third hearing, baka doon na ipatawag si former President Duterte. So sigurado haharap din niya si former President Duterte sa Senado. At sa House naman, haharap naman si Tatay Digong after na lang ng undas. Kasi galing pala siya ng Manila, umuwi siya ng Davao. So pagod din yung katawan ng matanda. Alam niyo naman, may edad na si former President Duterte. So hindi na rin niya talaga ano yung pag-travel. Kaya nagbigay ng statement din yung kanyang abogado, no, na hindi muna siya makakadalo. Pero inyo, natanggap yung letter 17, ang bilis ng ano, di ba? Wala man lang palugit, basta na lang nila ikakasa sa isasalang si Tatay Digong sa kan. Siyempre, kailangan din naman ni former President Duterte ng pahinga. Ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So yun ang ina-apply yata ni SP Cheese na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is kung yung chairman or chairperson ng Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee and subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee. Yun ang usapan nila ni SP Cheese, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. And kung gagawin po ni Chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito. Tatanungin ko yung senador na yun. Okay, sino ang resource persons na sa isip mo? And then mag-research din kami na sarili namin. Mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the Mother Committee ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita, imposible naman din mapasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay? Ito yung ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final na isang senador na resolution, and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So, either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa,
custom, tradition, pero marami ng dahilan na huwag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto niya. Sir, may urgency ba para investigahan ng bill? Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency, sila magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are 2 or more senators interested in the subject matter, I will, pwede ko lang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent din i-hear natin. Sir, kung sakaling matutuloy, sino ang mga unang kukunin mo ng mga resource person? Yun ang pinunta ko ngayon because I will meet with my staff. Ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya ng sinabi ko kanina, maging practical naman kami. Hindi naman lahat ng posible ay imbitahin namin. Mamili kami ng, siguro para orderly ang investigation natin, dapat yung kwento orderly din. So, at the start of the Duterte administration, so June 30, 2016, 12 noon ng June 30, 2016, or even earlier, kasi syempre naghahanda naman ang incoming administration ng kanyang administration. So, doon tayo mag-umpisa. Then para tayong isang train na aabante sa timeline. So, yun ang ating gagawin. Hanggang sa end ng term, June 30, 12 noon ng 2022. So, yun ang gagawin natin. Ganun ang para orderly, doon tayo mag-umpisa sa June 30 or even days before that of 2016. So, may sinabi po si Senator Bato na gusto niyang imbitahin at baka naman pumunta si former President Duterte. So, hindi siya unahin, sir, na imbitahin. Kasi ayoko kasi mag-judicial notice in the sense na yung records ng House sasabihin ko automatically reproduce sa Senate. Hindi. Parang ang Senate parang blank slate muna kami. Kwento muna. So logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start. Kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. So July. Opo, so imbitahin lang po ang former President kapag nabanggit na siya. Pagka na-establish na kasi yung records na House hindi naman automatically nasa records namin. So para orderly ang ating usapan. Sir, what if voluntarily he wants to go? Yes, at the proper time. Siyempre, sa umpisa pala ang gulo na ng kwento, yung mga nagsusubaybay sa amin, kami maintindihan namin. Siyempre, may mga staff kami, nagre-research, gano'n. Pero meron din kasi nakasubaybay sa hearing ng Senado. Hindi tayo pwede mag-umpisa na bigla na lang sinasagot na yung paratang na hindi pa nasasabi. So gano'n po, medyo lagyan natin ng konting order yung ating sistema, ang ating hearings. But, of course, kung willing siyang pupunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing, sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. Sir, so I understand it na parang ayaw nyo na masyadong mahabang investigasyon. Yes. Focus lang kami. So, kunyari hindi drug-related naman, hindi naman drug war yung killing ng PCSO executive. Kasi let us say, connected yun sa ibang issue sa PCSO, hands off na po kami ron. Sa war on drugs po tayo mag-focus. Sir, yung Committee of the Whole is out of the question. Wala na. Out of the question. Bakit po, sir? Actually, baka mas unwieldy yun. Tapos expected pa si Senate President na mag-preside doon. Baka ipati yung schedule niya. Tsaka naghahanda nga sa budget ang Senado. Actually, ako naghahanda sa budget. Sino bang expected na magtanong sa budget time? Hindi ba minority?
Kaya magdo-double time po tayo ngayon. Yung oras natin ngayon, napakahalaga. Sir, sorry po, uulitin ko lang yung tanong kanina kasi parang hindi yata nakuha sa camera. Sir, yung sinabi po ninyo na nag-worry kayo for Vice President Sara at kailangan niya ng kausap. Why, ano sa tingin yung, bakit nyo nasabi? Nasabi ko na capture ba sa camera kayo? Grabe, no? Nag-worry daw. Yung narinig ko kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya, no? or close friends. Para Alam nyo, yung sinasabi nila, na feeling kasi nila, si VP Sara wala na sa tama Pero gaya nga na sinabi ni Tatay Digong noon, na hindi talaga yan kailanman lumalapit sa kanila, humihingi ng advice o ano pa man. Si VP Sara, sinasarili niya lang talaga yung laban niya. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, kung sa lahat ng kanyang mga anak, si Sara talaga daw ang pinakamatapang. No? Handa talaga siya harapin kung ano man yung At isa pa, di ba yung mga sinasabi naman ni VP Sara ay may katotohanan, kagaya niyan. Lumabas din ang na talagang totoo yung hindi pagbigay ng relo ni BBM. Di ba? Ano pa? Yung mga kagaya nung actually sa akin yung paghukay sa tatay nila itatapos sa West Philippines, parang lang yun paalala dito sa administrasyong ito na kung hindi dahil sa kanyang ama hindi maililibing sa libingan ng mga bayani noon ang kanilang ama. Di ba? So, ibig sabihin, dapat magkaroon din sila ng pagtanaw ng utang na loob, pero anong ginagawa nila? Wala. Tinitira pa nila ang mga Duterte. Kinakalaban pa nila. Para may labas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sir, ano i-refer niyo dun sa really unusual? Ano yung mga, sa dami po nung sinabi niya, alin po doon in particular yung talagang tumatak sa inyo na unusual? Well, part lang naman, di ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang yung nakita ko yung yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippines. Mga ganun ba? These are unusual amount, actually up to being strange. Sir, anong reaction niyo doon nung narinig niyo na may banta siyang ipahukay yung bangkay? Akala ko AI pero double check ko muna siya. Naku po, Senator Coco Pimentel. Hindi AI yun, totoo talaga yun. Kaya nga na-bad trip ang mga kongresista sa ganung klaseng banat ni VP Sara At abangan nyo pa, baka sabihin nyo talagang may sira ng ulo ni VP Sara pag nilabas niya pa yung mga ibang sinasabing ebidensya na pwedeng maging rason para ma-impeach si BBM Alam niyo, sa totoo lang ako, may nakikita nga akong dito baka merong mga kongresista din na magbuo ng committee para for BBM impeachment Baka may mga nakakausap na si VP Sara ng mga ng mga kongresista Mukhang yung ibang kongresista kasi palaban na rin Pag natalo pa yung mga miyembro ng Quadcom na yan at yung iba pang lalo na si Pimentel, tapos na kanyang termino yata, tatakbong congressman, tatakbong tatakbong governor. Makakalaban niya yung pagkakaintindi ko kay Third Floor Studio, makakalaban niya yung si Yusek Demsin. Yung ginisa niya todo nung nakaraan sa House at pinaratakan nga na merong ginagawang anomalya nangingikil ng 18% sa bawat proyekto. Yun pala ang makakalaban niya. Kaya sabi ng Third Floor Studio, abay isa malinaw na paninira kasi makakalaban niya raw yan sa pagka-gobernador. Tapos may binanggit siya, meron sa mga kasamang congressman na nagsusumbo sa kanya.
ito si Pimentel. Pero bakit hindi niya pinangalanan yung mga congressman na nagsusumbong sa kanya? Di ba? Kung talagang totoo. Kasi nakita ko sa reaction ng mukha ni ex-USEC Dinsing, yung dating ng DepEd, yung tao ni BP Sara, na talagang siya, pinasisinungalingan niya yung sinasabi niya, yung paratang sa kanya yun. It's me, Scotty. Mas maaga makita na natin ang baho ng mga ilan para hindi na ulit iboto. Sana 2028 na para matapos ang paghirap ng sambayanang Pilipino. Alam mo, it's me, Scotty. Sabi nga ni Atty. Sal Panelo, mabilis lang naman daw ang panahon, kaya wag nang mainip. Kasi nga siya, nagulat nga rin siya. Imagine niyo, nakatatlong taon na ang presidente sa kanyang panunungkulan bilang presidente. So, ano ba naman yung 3 taon na yun? Baka isang araw magulat tayo. Iba na ang presidente. Baka si BP Sara na. Fesa Idilya, shoutout ha. At isa pa, mag-eleksyon, yung mga kongresista na yan, may kalalagyan yan. Oo, wag lang dayain. No, sana naman ito si Chair, Comelec Chair George Garcia, bantayan niya ang dayaan sa halalan. Sana talaga maging malinis ang halalan dito sa darating na midterm election. Siyempre, sa panahon ngayon, dinodouble check mo lahat. Sabi ko, tika muna, ano ba ito? Totoong nangyari or ginamitan na ng mga artificial intelligence technology? So yun ang unang reaction, just to be bago ka talaga tunay na mag-react sa something na nakikita mo online, ipapadouble check mo na kung totoo nangyari o hindi. Do you think, sir, may chance pa na magkasundo ang magkabilang panig? Sana meron mag-attempt, pero hindi ko na i-blame yung mediator kung hindi siya mag-succeed. Medyo, sa aking palagay, medyo masyado ng malayo. Masyado na nagkahiwalay. Pero sana meron pa rin mag-attempt. Pero kasi sila nag-umpisa di ba? Hindi naman yan mangyayari kung hindi nila sinimulan. Okay naman sana ang samahan ng una Dahil lang dyan sa confidential funds na yan. Dahil lang dyan kay Tambi. Nag-umpisa lahat niya kay Tambi. Di ba? Sa kanya lahat nag-umpisa yan. Kaya nagkasira-sira hanggang sa ginamit na ni Tambi itong Makabayan Black para atakin si BP Sara. At si Lisa Marcos, di ba? Anong ginawa niya? In-stab niya si BP Sara. Tapos may mga sinasabi siya. Yun pala, before pa lang, sabi ni nakalimutan ko si attorney, kasama ni Maharlika palagi. Sino ba yun? Guys, yung sasampal kay Lisa Marcos, nakalimutan ko si attorney, nakalimutan ko pangalan niya. Laging nagbabanta na sasampalin. Di ba? Antes pa lang daw talagang ayaw na ni Lisa Marcos kay BP Sara. Yun, Attorney Glenn Chong, di ba? So malabo na talaga magkaayos yan. Maaring plastika na lang talaga yung pakikitungo nila noon kay BP Sara. Dahil kailangan nila si BP Sara. Sinabi naman ni BP Sara, talagang ginamit lang siya ng mga yan. Si Senator Amy, baka plastic din ang pakikitungo niya kay BP Sara Kaya yan tumiwala, kunyari, independent siya, no, para hindi siya masira sa DDS, hindi siya masira sa loyalista. Pero akala siguro niya susuportahan siya ng mga DDS. No way. Best effort na lang at saka huwag natin i-blame ang mga mediator. Palakpakan natin sila, appreciate natin yung effort nila. Kung hindi magtagumpay, we should understand. Okay, thank you. So, yun mga kababayan. Sa ating po linya ngayon si Congressman Dan Fernandez. Okay, narinig natin si Senator Coco Pimentel. No, medyo okay naman yung sagot niya, pero yun lang. Para bang sinasabi niya kailangan talaga ni BP Sara ng guide. Kasi sabi ng Young Guns, psychiatrist daw nila si BP Sara useless na palamunin ng bayan mga social spoiled brats na Young Guns. Kaya nga po, pesa nila. Wala Ganun talaga.
Doon sila siyempre kakampi sa amo nila. Yun ang naglalagay ng paldo-paldong salapi sa kanila eh. So, yun, salamat sa lahat, mga kababayan, mga karatso ko, mga DTS. Ako po ay magpapaalam muna sa pansamantala. Magla-live ako sa pagdinig dyan sa Quad Committee. No, next live ko. Abangan nyo. Kahit mag-like lang kayo at mag-ads. Salamat sa lahat. Ingat po tayo. God bless. Bye.